Yo, what's up yo mga katropa? Muli, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, ngayon po ay pag-uusapan natin ay ang patungkol sa mga pamahiin na kinalikahan ng mga Pilipino. So, muli nating balikan ano-ano nga ba yung mga pamahiin na pinagmulat na kinalakihan ng ating mga kababata. So, isa-isahin natin. Pero bago ang lahat, huwag na pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At i-hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bagong video na katulad nito. Bago ang lahat, alamin muna natin ano ba yung pamahiin. Ano ba ang ibig sabihin ng pamahiin? Sabi dito, ang pamahiin ay ang walang basehang paniniwala na ang isang bagay o pangyayari na makakaapekto sa isa pang pangyayari kahit wala silang relasyon sa isa't isa. So yun po yung pamahiin. Ang mga Pilipino ay sinasabing may malaking paniniwala sa pamahiin. Kasali na ito sa ating kultura at marami mga Pinoy ang ibinabase ang kanilang araw-araw na pamumuhay sa mga pamahiin. Naiimpluwensyahan ng mga ito ang ating mga buhay at pananaw sa mga iba't ibang pangyayari o events sa ating buhay tulad ng kasal, binyag at maging sa kamatayan. Halimbawa na lamang ang babaeng ikakasal. Hindi niya dapat isukat ang kanyang pangkasal sa dahilang hindi matutuloy ang kanyang kasal. Kaya sa oras ng kanyang kasal, kung hindi masikip, ay sobrang luwag ang kanyang damit. Sa binyaga naman, kung sa isang simbahan ay maraming binibinyagan, dapat daw ay itakbo mo ang iyong anak at unahan ang lahat ng mga bata sa paglabas sa simbahan. Ito daw ay sa dahilang para hindi madaig ng ibang bata ang iyong anak. Madaig, ibig sabihin ay mas hindi siya maging masasakitin sa lahat ng batang nandoon. Mas magiging matalino siya at marami pang ibang dahilan. Kapag may namatay naman sa isang mga kamag-anak, ang pamilya ay hindi pinapayagang magwalis. Ito daw ay sa dahilang ang kaluluwa ng namatay ay nandoon pa sa lupa at nasa paligid lamang. Hindi daw siya pwedeng mawalis o maitaboy. Ang pamahiin ay hindi lamang nakaapekto sa mga okasyon at mahalagang pangyayari sa Pinoy. Napakarami pang mga pamahiin na hanggang sa ngayon ay sinusunod pa din. Sasabihin ng matatanda, walang masama sa pag-iingat kaysa sa magsisi sa huli. Sa unang pagkakataon na ang babae ay magkakaregla, kailangan ay tumalon siya sa ikatlong baitang ng kanilang hagdan sa bahay para daw ang kanyang regla ay magiging 3 araw lamang at hindi na lalagpas pa dito. Kapag ang isang tao ay nanaginip ng nabubunot ang ngipin, mayroong kamag-anak na mamamatay. Ang isang dalaga ay hindi dapat kumakanta sa harap ng kalan o habang nagluluto. Siya ay makakapag-asawa ng matanda o di kaya ay hindi na siya makakapag-asawa. At kung masugatan ka ng Biyernes Santo, hindi na ito gagaling. Hindi rin daw maaring maligo kung Biyernes Santo o hanggat patay pa si Kristo. Ang paggugupit ng kuko kung Biyernes o sa gabi ay hindi pinahintulutan dahil mag-aaway kayo ng isa sa mga magulang mo. Malas ang makasalubong ng itim na pusa sa paglalakad. Magkakaroon ng masamang pangyayari. Ang babaeng buntis naman ay hindi dapat kumain ng kambal na saging. Magiging kambal din ang kanyang mga anak. Ilan lamang ito sa mga pamahiin na hanggang sa ngayon ay sinusunod pa din ng mga Pilipino.
Ngayon ay tingnan naman natin kung ano yung mga komento o masasabi ng ilan nating mga kababayan patungkol sa pamahiin. Nag-post ako sa isang Facebook page o Facebook group na ano yung natatandaan nila na pamahiin o ano yung mga pamahiin ang natatandaan nila noong bata pa sila. Yan na yung mga laging sinasabi sa nila ng mga magulang nila, mga nakakatanda sa kanila, at ano yung ibig sabihin nun. At ito ang kanilang mga kasagutan. Bawal daw po umupo sa may pinto pag may buntis sa loob ng bahay. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, mahirapan daw sa panganganak yung buntis. Ayan. So, hindi naman yung narinig ko na kasabihan pamahiin, lalo pag sa bahay, na kapag ka may buntis sa loob ng bahay, dapat nasa loob ka rin daw ng bahay. O nasa loob ka, yun. So, yun. Ito pala yung dahilan. Kasi mahirapan daw manganak yung buntis. Sa pangalawa, huwag iiwan sa labas yung tsinelas. Bakit? Kasi may mamumuha. Pagsabi ng tabi-tabi po sa punso, pag may nahulog na kutsara, may dadating. Yan. Doon sa pangalawang sinabi niya, magsabi ng tabi-tabi po sa punso. Dati naniniwala ko dito lang na pagka iihi ako. Yan, diba? Sa tabi. Tas lalo na pag madilim, tas puro puno. Yan. Bago ako umihi niyan, magsasabi mo ng tabi-tabi po. Yan, tabi-tabi po. Para daw kasi yung nuno ay makatabi sila at di mo sila maihian. Parang nagpapaalam ka lang din sa kanila. Ewan, totoo ba yun? Kasi, di ba nga sabi nga may mga duwende, may mga enkanto, o iba't iba pang uri ng mga nilalang dito sa mundo na kasama natin, di lang natin nakikita. Kaya, sabi daw tayo ng tabi-tabi po. Yun yung nakalakayan ko. Na? Kapag may nahulog na kutsara, may darating. Isa rin to sa natandaan kong pamahiin na pag nahulog yung kutsara, ang darating ay babae. Kapag tinidor naman, lalaki. So, yan. Tapos meron naging commercial nun. Ewan, ano ba yun? Makain sila. May malaking kutsara at tinidor. Nalaglag yung malaking kutsara ay dumating higante. Yan, balik tayo. Bawal magwalis kapag gabi. Yan. Kasi, yung swerte daw ay mawawala. Mawawalis mo daw. Bawal umiyak pag mag-aalas 6. Tapos tinanong ko, bakit? Ang sagot niya ay, marami daw nakakarinig na masasamang elemento. O kung umiyak ka at marinig nila, ano naman? Ewan, basta yun. Yan, ito naman ang sabi niya, pinakakinaiinisan ko, bawal magwalis sa gabi. Ang dumi. Aalis ang swerte. Bawal mag-dribble pag gabi. Tinanong ko, bakit naman? Sabi niya, magigising daw yung duwi. Ayan. Tabi-tabi po, di baling palakihin, wag lang paliitin. Oh, alam niya na yun kung ano. Yan. Maglagay ng barya sa bulsa at tumalon sa bagong taon. Scam. Legit na scam naman talaga yun. Kasi di naman totoo yun na pag bagong taon. Di ba? Maglalagay ka ng barya sa bulsa mo tapos pag tumulon ka diswertein ka. Di naman totoo yun. Bilang tunay na swerte pagka
sinipag ka. Pag masipag ka, dun ka sa swerte. Bakit? Pag masipag ka, may kakainin ka. Diba? May mapuproduce ka na pera. Pag masipag ka. Pero kung dadaan mo sa swerte, kahit na ano, talon-talon mo yan, kahit tumalon ka sa pinakamataas na dapat mong talunan, ay wala nangyayari. Yun. Huwag ituro ang jet planes, baka maputol ang daliri mo. Yan. Narinig ko na rin to na huwag kang magtuturo sa taas kapag may nakikita ang jet plane kasi maaaring maputol yung daliri mo nga. So, naray ka naman ng ilang beses, di naman ito. Ay, hindi, open daliri ka. 1, 2, 3, 4, 5, 5 pa yan. Kahit yung kabila. 6, 7, 8, 9, 10. Oh. You see? O, kompleto. Hindi ito yung mga pamahiin. Ito naman daw. Bawal gumising kapag di pa matutulog. Bawal gumising pag di pa matutulog. Ibang klase. Dapat isukat ang damit pangkasal. Posible daw di matuloy ang kasal. Medyo nagulan na ako. Dapat isukat ang damit pangkasal. Posible daw di matuloy ang kasal. Diba dapat hindi isuot o isukat? Huwag kang magdudumi sa tabi ng daan, baka mataihan mo. Eh, ba't kasi dudumi ka pa sa daan? Pwede naman, may CR naman kayo ay. Naku, yari ka dyan, baka lumaki yung... Hindi, yung baka lumaki tayo. Pasaway talaga tayo. Oh. Bawal kumanta sa harap ng kalan kasi makapag-asawa daw ng biyudong matanda. Yun yung sabi ng lola niya. Tapos lagi daw siyang lagi daw siyang kinukurot sa singit pag naririnig niyang kumanta siya. Pag naririnig ng lola niya na kumakanta siya, kinukurot daw siya sa singit. Kaya hindi na daw siya kumakanta sa harap ng sinasaingan niya. Well, pero napag-asawa naman siya o may picture siya. Kasama siyang lalaki. Oh, ito pa. Kapag madilim, magsalamin na may hawak na kandila. Katakot naman ito. Tinanong ko bakit. Katakot naman po ay. Wala pa din nagawa niyan nun hanggang ngayon. Wahaha. Wala pang nakagawa pero may kwenta-kwenta na. Oh, pag alas 6 nang sumisilim, dapat nasa loob ng bahay kasi may naglalakad na mga nuno sa punso. Baka maapakan namin. So, yun yung pamahiin nila na pag alas 6 ng gabi na, dapat nasa loob na sila ng bahay kasi pag nasa labas pa sila, maaari daw sila makatapak ng nuno. Yan. At pag nagkaganon, siguradong lalaki yung mga paa nila. Yan. Pag nanaginip ng masama, dapat kumagat sa kahoy. Ayun, nabungi ako nun. Kasi, pag nanaginip ng masama, huwag mo nang ikagat yung ngipin mo. Kawawa ka naman. Sa bagay kasi ganun yung pamahiin dati. Na kapag nanaginip ka, ikagat mo yung ngipin mo, kumagat ka sa kahoy. Ayan, nabungi siya. Bawal magbayad ng utang sa gabi. Ayan. O, sa mga maraming utang dyan, alam nyo na ano. Bawal mag-abot ng pera sa bintana. Iikot yung plato pag may aalis ng bahay na kumakain pa. Hindi ko siya na-gets. Iikot yung plato pag may aalis ng bahay na kumakain ka pa.
Sabi niya, for good luck daw yun. Bawal sapawan ng plato kapag di pa tapos ang kasama mo. And bawal magwalis pag gabi na. And para sa may mga patay. Bawal maligo pag isa sa miyembro ng pamilya ang patay o nakaburol. Bawal mag-ihaw sa burol. Bawal magwalis. Ayan. Tinanong ko sila kung bakit at ano yung reason. Sabi, hanggang ngayon daw di niya daw alam. Yan yung kalimitang sinasabi sa kanila kapag nasa probinsya daw sila. Sabi dito, pwede naman daw maglinis, pero ibang tao ang gagawa. Kahit pulot-pulot lang na mga kalat, okay yun. Pwede rin naman daw maligo pero sa ibang bahay. Okay. Bawal magsuyod ng gabi. Ayan, kadalasan ko rin naririnig yan sa bahay namin na bawal magsuyod sa gabi. Kasi isa sa mga reason ay dadami daw yung puto mo. Kami dito, balik ta rin yung damit para di maligaw. Ayan, ginagawa daw nila yan. Dati kasi gala sila. So, yun din yung kasabihan nila na bawal talagang, balik ta rin yung damit kapag aalis ka ng bahay o kaya nasa isang gubat ka at alam mong naliligaw ka, balik ta rin mo lang daw yung damit mo at babalik ka na sa dati mong daanan, hindi ka na maliligaw. So, yun naman yung sabi-sabi nila. Kasi pagka di mo daw ginawa yun at feeling mo naliligaw ka na, paglalaroan ka pa lalo ng engkanto o anumang elemento ang siyang gumawa doon sa'yo. Bawal bumili ng asin paggabi. Tinanong ko bakit, ano reason. Ang sabi niya, may aswang sa paligid. Pag nandangkal ka ng mandalang ka, lilit ka. Ayan. So, parang hindi naman ito yun. Bawal maggupit ng kuko sa gabi. Ayan. Kasi may mamamatay daw sa pamilya. Yun yung sabi nila, pero ano naman totoo yun. Ano pa ba? Bawal magligpit pag may kumakain pa at baka hindi makapag-asawa. Bawal uminom ng kape sa gabi. Ala! Yan, sa mga mahilig sa kape dyan. Bawal daw. Alam nyo anong bawal daw. Bakit? Kasi di ka daw makakatulog. Kinabahan ka, no? Pero naman natin yung epekto ng kape, di ba? Hindi talaga yan pampatulog. Hindi ka talaga makakatulog. Ayan. Madami to. Sabi dito, ito ang mga kasabihan. Bawal sumabat o sumali sa usapan ng matatanda. Bawal ka hakbangan, baka di ka na tumangkad. Kaya siguro di na ako tumangkad. Kasi dati lagi ako nakakabang ng kapatid ko. Yun lang. Kaya siguro di na ako tumangkad. Okay lang. At least. Bawal dumighay sa harap ng hapagkainan. Bawal pumitas o kumuha ng anumang uri ng pananim kapag gabi na, baka di na bumunga. Bawal daanan ng buntis ang uri ng mga prutas kasi magkakandahulog raw ang bunga. Bawal ligpitin ang mga plato kapag hindi pa tapos lahat kumain, baka di ka makakapag-asawa.
Bawal kumain na doble ang plato at palipat-lipat. Bawal manalamin o magsuklay at magupit ng kuko kapag gabi. Bawal bumili ng karayom kapag gabi, kakalawangin raw. Bawal pagaluin ng bigas na hindi kasali dun sa lupang pinagtaniman mo, may magkakasakit daw. Ito naman, bawal daw magsinungaling, mahaba ang ilong, o mapuputol ang dila. Depende yan kung sino magsasabi sa'yo. Grabe to. Bawal makipag-holding hands sa lalaki. Hubuntis ka. Ako yan. Grabe ka yun. So, yung iba naman dito is paulit-ulit lang. Kaya naktawan natin iba. Ito yung lagi ko narinig din. Bawal magpa-picture ng tatlo kayo. Mamamatay raw ang nasa gitna. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Wala pa naman nababalitaan. Pero yun naman sabi-sabi nila. Bawal daw yun. Kawawa na may nasa gitna. Pinatay na agad. Buhay pa. Bawal daw magpailaw ng bigas pag gabi na. Bawal magsampay ng panyo sa leeg pag buntis. Bawal magkamot pag buntis. Bawal kumain sa takip ng kaldero. Bawal kumain sa gabi ng bukas ang pinto. Bawal magsuklay sa loob ng bahay pag may patay. Bawal gupitan ng buhok ang bata nang wala pang 1 taon. At ito yung higit sa lahat. Bawal lumakad ang buntis sa lubid o alambre. Ano naman gagawin ng buntis sa lubid at alambre? Hakbang siya. May expedition. Ang tawag doon, meron siyang show. Bawal daw po kumain sa kaldero kasi nadalawin ka daw ng kaluluwa. Iba na. Naging daluyan o lagusan yung kaldero ng kaluluwa. Ibang klase. Pero yun nga guys, yun yung mga pamahiin na pinaniniwalaan ng mga Pilipino na hanggang ngayon ay patuloy na pinaniniwalaan at na-apply naman. So, iba pang mga pamahiin ay bawal ka daw magtuloy kapag may nasalubong kang mga pusa na itim. Bawal ka na tumuloy sa pupuntahan mo kasi may mangyaring masama daw. Bawal ka ring dumaan sa ilalim ng hagdanan. Kung ano-ano pa mga pamahiin ang meron na siyang patuloy na pinaniniwalaan ng ibang mga Pilipino, pero wala namang masama kung maniniwala ka o hindi. Pero ang pinaka-the best pa rin ay mag-ingat ka pa rin sa lahat ng mga gagawin mo, saan ka mo magpunta. At higit sa lahat ay mag-pray. Mag-pray ka lang. Tsaka huwag natin masyadong paniwalaan yung mga bagay na wala namang katiyakan na mangyayari. Kasi di naman yun yung katiyakan diba? So, guys, so yun lang yung mga pamahiin na may share ko, na sana ay may napulot kayo or alam ko narinig niya na ibang mga pamahiin na nasabi ko. At kung may mga alam pa kayo na pamahiin ay inihikayat ko kayo na i-comment ko po sa baba at tingnan natin, basahin natin yan para malaman natin kung ano pa yung mga pamahiin na meron ng mga Pilipino. So, salamat sa panonood at dalangin ko ang patuloy na paggabay sa inyo ng ating Diyos na buhay. So, tiwala ka lang sa Diyos at yan, tatagumpay ka. So, salamat at yun lang. Salamat. Kits ulit tayo sa next video at baka yung sagot mo na yung makita mo dito. So, salamat.